Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na wag mo akong puntahan dito sa opisina, ha? Hindi ko kailangan ng gulay na yan. Dumi-dumi suot mo. Anak, miss na miss ka na ni Mama. Nagkataon lamang na nagdala ako ng mga gulay na ako mismo ang nagtanim, anak. Kagagaling ko lamang dun sa tinitirhan mo pero nakasarado ang pintuan. Kaya ako pumunta dito sa opisina mo para hanapin ka, anak. Yang mga dala mong gulay, maraming tinda niyan dito sa lungsod. Tingnan mo nga yung suot mong damit kung makita ako ng mga katrabaho ko. Di ba pagtatawanan nila ako, ha? Bumalik ka na roon, ha? Wag mo na ulit akong hahanapin. Diyan ka na nga. Naiinis ako sa'yo. Iniwan niya ng iisa ang kanyang nanay, habang isa-isa nitong pinupulot ang mga gulay na nasa baba. Ang lahat ng yon ay nakita ng kanyang boss. Habang pinupulot ni nanay isa-isa, lumapit ito. Tita, ano pong mga nangyari dito sa gulay? Ito ang mga pasalubong kong gulay para sa anak ko. Hindi sinasadyang bigla namang natapon. Pagkakuha ni nanay ng mga gulay, ay siya ay nagpaalam na dito sa lalaki. Tita, saglit lang po. Nakita ko ho kanina ang pangyayari. Ako ho ang may-ari ng kumpanyang ito, tita. Ganito na lang ho, dadalhin ko muna kayo sa kumpanya ko. Magpahinga po muna kayo at kakausapin ko ang anak nyo. Naku iho, salamat ng marami. Napakabait ng boss na ito. Isinama niya si nanay sa office. Sir, hinahanap niyo raw po ako. Oo, may sasabihin ako sa'yo. Umupo ka. At naupo na nga itong babae. Jenny, bilang namamahala ng pananalapi ng kumpanya natin, maayos ba ang takbo? Sa tingin mo, tama ba ang mga bilang? Opo, boss. Ano pa po ba ang kakalkulahin? Kailangan kong malaman kung gaano katagal ang maitutulong mo sa nanay mo. Gusto kong malaman ang sagot mo. Paano mo inaayos ang mga bakasyon mo minsan? Okay, ganito na lamang. Tatanungin kita, sasagutin mo ha. Kasama mo ba nanay mo pag nagbabakasyon ka? Boss, ako po ay natutulog, kumakain, nanonood ng sine kasama ang mga barkada ko. Masaya naman pala, hindi ka ba umuuwi sa inyo kapag ganon? Sa probinsya pa po kasi ako nakatira kaya ang layo kapag uuwi pa ako. Diba nung ilang taon na nagbakasyon ka, kada buwan, saan ka pumupunta nun? Nauwi ka ba sa nanay mo? Umuuwi naman po ako kapag bagong taon pero lumalabas din ako para maglibang naman. Ganun ba? Sabi mo kanina taga-probinsya ang pamilya mo, kaya halos isang araw ang aabuti ng biyahe pabalik-balik, diga? Tapos dumadalaw ka rin sa mga kamag-anak mo kada Pasko, diga? Aabutin din ng isang araw. Itatanong ko lamang, bakit ayaw mong pahalagahan at bigyan ng importante ang magulang mo? Kung tutuusin, nag-iisa lang ang nanay mo, hindi mo pa siya mabigyan ng time? Matanda na ang nanay mo, dapat hindi mo na siya binibigyan pa ng sama ng loob. Nakita ko kanina lahat. Sa mga barkada mo, mabait ka, pero bakit ganun ang trato mo sa nanay mo? Kasi ho, punta pa siya ng punta rito. Natural, pupuntahan ka dahil anak ka niya. Dahil yung magulang, hindi yan mapakali nang hindi makikita ang anak. Isipin mo, mula probinsya, nagpunta siya rito, tapos ganun lamang ang trato mo. Nakita ko lahat kanina, alam mo ba yon? Maswerte ka dahil may nanay ka. Hindi mo ba alam? Marami ang naghahangad na magkameron ng nanay. Huwag mo naman baliwalain ang nanay mo. Pasensya na po sir, madumi po kasi ang suot niya kanina. Kung kinakahiya mo ang pananamit ng nanay mo, bibigyan ko siya ng panggastos para maibili mo siya. Hindi yung ganun ang pakikitungo mo sa kanya. Alam mo ba pag nagkasakit ka, nanay mo lang din ang tutulong sa'yo at hindi yung mga kaibigan mo. Kaya wag mong ikahiya ang nanay mo. Hindi ko nagustuhan yung ugali mo kanina, nakita ko. Maswerte ka na may magulang na nagmamahal sa'yo. Alam mo dapat ang magulang pinapahalagahan yan at minamahal, hindi ikinakahiya. Wag na wag mo nang gagawin yun, ha? Anong ginawa mo? Itinapon mo lahat ang mga gulay sa kalsada. Naawa ako sa nanay mo, isa-isa niyang pinupulot yung mga gulay. Ano bang nagawang kasalanan ng nanay mo, ha? Nakakahiya po kasi ang itsura niya. Maling-mali ka, alam mo ba yon? Gusto lang niyang makita ang pinakamamahal niyang anak. Pero ganun ang ginawa mo sa kanya. Sir, nagkamali po ako. Alam mo ba na ang kabutihan ay nagsisimula sa paggalang sa magulang? Bago ka pa niya napalaki na pagtapos ng pag-aaral. Sana naman suklian mo lahat yun ng maganda. Dapat nagpapasalamat ka sa kanya dahil mahal na mahal ka ng magulang mo. Paano kung magsisi ka balang araw? Kung kailan gustuhin mo siyang alagaan, wala na siya. Sir, sorry po. Kasalanan ko po lahat to. Dapat hindi ko ginawa kay nanay yun. Sige na, huwag ka na malungkot. Nasa silid pahingahan natin ang nanay mo. Puntahan mo roon. Dadagdagan ko ang sahod mo ha para maibili mo ng lahat ng magagandang damit ang nanay mo. Lahat ng mga pagkain niya at gatas. Bibigyan kita ng 2 linggong Sir, bakasyon. salamat po. Pupuntahan ko na si nanay. At pinuntahan na nga ni Jenny ang kanyang nanay na buong may pagsisisi sa kanyang sarili. Napakabait naman ang boss na ito. Nanay, patawarin mo po ako, nay. Hindi ko na po uulitin, nanay.
Nagsisisi na po ako. Mahal na mahal ko ho kayo. Kaya sa lahat ng mga anak, huwag natin ikahiya ang mga magulang natin sapagkat wala tayo sa mundong ito kung hindi dahil sa kanila. Ipakita natin ang pagmamahal natin habang kasama pa natin sila dahil ang magulang, nag-iisa lang yan sa mundo. Kaya huwag niyong pababayaan ang inyong mga magulang sapagkat wala kayo dito sa mundong ito kung hindi dahil sa kanila. Kung meron man kayong pera ay huwag ninyong pababayaan. Lagi nyo silang aalahanin. Lalo na ngayong matatanda na sila na mas kailangan nila tayo. Sapagkat nung mga bata pa tayo ay hindi nila tayo pinabayaan hanggang sa tayo ay lumaki. Thank you po!